Hello peoples, have a wonderful day. For today's video, mag-ground po ako ng malunggay at saka papaya seed. Natapos ko na palang na-ground yung malunggay, kaso nakalimutan ko pong i-video. Nakalimutan kong i-on yung cellphone ko. Kaya sorry, pwede makikita niyo mamaya yung finished product ko. At sa ngayon, ang ginagawa ko naman itong papaya seed. Ito ang ginaground ko. Ano pala siya no? Mahirap palang i-ground siya kasi matigas yung rind ng papaya. Chine-check ko every now and then tapos tumitigil ako kasi mainit na po yung dahil sa pabalik-balik kong paggamit niya, umiinit siya. Kaya dapat hinto-hinto din pag may time. Ano pala ang ginagawa ko, bakit ginaground ko yung malunggay? Kasi dito sa amin, hindi nila kinakain yung leaves ng malunggay. Pag ginawa mo siyang sabaw, yung sabaw lang ang kinakain nila dahil nasasayangan ako. Dahil ang hirap kayang mag-separate ng dahon niya. Kaya ginaground ko dahil sinasali ko to sa sabaw. So wala na silang choice kundi kainin. Makakain talaga nila kasi powder na eh. Kaya dapat maging wais tayo para hindi masayang ating oras sa sa malunggay. At ito, parang hindi na gumana ang sa sobrang init niya. Paulit-ulit ko na yan binalik. Hindi siya hindi na iikot yung blade niya. Kaya, huminto na ako. Akala ko nga nasira na eh. I-separate ko na lang ito, yung powder at saka ang rind ng papaya seeds. Dahil ang powder, pwede ko nang i-direct sa coffee ko. Tapos yung rind niya, doon ko isasali sa pakukuluan kong tubig para sa aking kape. By the way, ang pag-inom ng or ang pagsali nyo sa mga papaya seed at saka sa iyang rind sa kape nyo or sa ini juices ninyo, hindi po advisable ha. Dapat magpa-check kayo sa doktor. Hindi po advisable sa mga buntis at saka sa mga may balak magbuntis. Lalo na mga bata, wag muna. Ako lang po ang uminom dito, hindi ko po pinapainom ang anak ko or ang asawa ko. Yung nasa yellow na lalagyan or bowl, siya, yan ang rind ng papaya. Matigas siya. Hindi talaga siya na powder. Na half lang siya. Tapos yung loob niya, yun ang na powder. Dahil siguro yun ang hindi matigas. Kung tatanungin niyo ako kung gagawa pa ako nitong papaya seed ground, hindi na po. Kasi ang tagal matapos. Tapos, para itong dahilan kung bakit uminit, na overheat na ito yung grounder ko. By the way, ililink ko pala sa comment section kung saan ito mabibili. Mura lang po ito, pero mas maganda to sa mga gulay at saka sa meat. Mas madali siyang ground. Actually, hindi ko malasahan yung ground ng papaya. Kung i-mix ko na sa lahat ng aking pinakakuluan na tubig, hindi ko siya matitaste talaga kung ano ang different ng lasa. Kasi nakahalo na siya. Marami ng mga tea na kasama sa isang tubigan.
Magandang experience na din to. Pero hindi ko nagagawin ulit. At buti na lang kinabukasan nung pag-check ko sa aking grounder, okay naman pala, gumagana pala siya. Sadyang mainit lang siya nung time na yun kaya hindi na siya gumagana. Pero ay, salamat Lord. Kasi hindi na ako makakabili nito ngayon. Kung makakabili man, medyo matagal-tagal pa. Marami talaga ang good benefit sa mga malunggay at saka sa papaya seed. Kaya nga lang, dapat mag-research kayo bago niyo gagawin or iinumin niyo. Pero dapat maging alert kayo, huwag masyadong maniniwala sa social media dahil maraming mga gago dyan. Dapat mag-research kayo at doon kayo sa mapagkakatiwalaan talaga na page. At dito, inuulit ko pa siyang chinek for the last time kung gumagana ba talaga. Hindi talaga siya gumana. Pero kinabukasan, naging okay na yan. By the way, mga peoples, please don't forget to support my account, my YouTube channel. Paki-subscribe po, like, comment, and share. At ito na po ang nag-ground ko. Makikita niyo yung green, yun po ang malunggay. At saka itong dalawa, yan po ang dried papaya seed.